Ayun. So, hi guys, what's up? Welcome back at Super Samurai. Today, performance review ko ng Nike Book 1. So, sinearch ko na sa Google yung name ng colorway na to. So, this is Halloween colorway. So, yun, alam ko na. Finally. Then, kanina ginamit ko to pick-up game. Laro ako for one game. And actually twice ko na siya nagamit, pero winter yun yung una kong sa kanya, na-try ko lang siya. Then yeah, first things first, traction niya. Yung traction niya is translucent, which is not advisable sa outdoor type ng court. Mas okay siya pang indoor, mga ganitong translucent outsole. Then yung midsole niya dito sa kabilang side is translucent pa rin na rubber. Sa kabilang side, pure rubber. So, yun. Yeah, tapos yung material niya sa ibabaw is craft na leather. Ganyan yung detail. So, hindi ko alam kung anong klaseng leather yung tawag yun. Kaya, yeah. Some type of crack leather. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung exact term. Then, yung swoosh niya is stitching. So, parang sa mga horror movies na stitched katulad ni Frankenstein, may mga stitch na, no? So, ganun yun, no? Then, orange clay yung kulay nung satang niya, which is visible hanggang sa kabilang side, sa loob ng tang. And hindi ko alam kung anong mga symbol tong mga to eh. Pero looks familiar, parang zodiac. Yeah, parang zodiac yung mga, hindi ako sure. Then, lace niya is flat type na lace. So, yun. Yeah. Parang opinion ko sa Devin Booker 1 is parang inspired siya by yung mga low tops ni Kobe, like Kobe 4, 5, 6, so on, yung mga low tops niya ni Kobe. Then, parang combination ng Kobe and then yung classic na Jordan 1. Diba? Parang ganun yung image na nai-imagine ko sa kanya, na parang yun yung tina-target ni Devin Booker kasi siya mismo yung nag-design ng sapatos eh. Then yeah, first things first, traction, pretty good. Not so great, hindi mo siya mako-compare sa Anta, sa Li-Ning, sa 361, but it gets the job done. So yeah, I think I'm gonna grade the traction about 8.5 to 9, or maybe I can go as low as 8. So, well, recently kasi medyo disappointed talaga ako sa Nike, so parang hindi ko sila mabigyan talaga ng magandang grade sa mga gawa nila. Then, yung cushioning setup niya is pretty responsive and magaan siya, which is parang advantage yun sa mga gantong klase ng cushioning setup na hindi ganun kaganda. The more na magaan yung sapatos is the more na mas effective, I think, yung cushion niya. So yeah, I think I can go as much as 8, pinaka-highest sa cushion niya. Then, yung stability niya dito sa heel, hindi masyadong ramdam. Parang anytime there's a possibility na matapilok ka pagka nag-slide yung paa mo or mali yung pagland mo galing sa talon. So, hindi masyadong responsive yung stability niya sa heel. Then, yung cushion niya sa loob is above ankle lang. So, hindi siya ganun ka-komportable. Pero, yung around niya dito, pagka nakapasok na yung paa, then naka-lace na, parang ini-snag niya yung dito. Pero, may mga moment na feeling ko matatanggal sa paa ko yung sapatos kasi nga low tops to. So, hindi talaga ako may sa low tops. Kasi parang anytime pwedeng matanggal sa paa mo yung pagka low tops. Pero hindi naman siya natanggal, okay naman. Then, ano pa ba? Fitting niya through
ano ba to? Kasi, yan, size na ito, advisable yung true to size. Mapa narrow or wide fit ka. I recommend na go true to fit. True to size yung kukuhain yung size. So, yun. Then, lace niya is flat type na normal, which is, ganyan naman lagi gamit ng Nike with nothing special. Then, sa tongue is book 1, then naka-orange clay para mag-pop yung text, and then yung slight details niya. Then, dito may 96 sa likod, chapter 1. So, hindi ko alam kung anong yung meaning niya 96 na yan. Para kay Darren Board, tsaka yung loob ng Hindi ko na ginugel kung anong meaning din yan. So, yun. Overall performance, I can go as high 8.5 overall performance niya. So, yeah, maybe I'm biased, pero iba talaga gawa ng mga Chinese brand ngayon sa pagdating sa mga basketball shoes. Talagang sulit yung i-spend mong money na gawa ng mga Chinese company. So, yun. Then, pero yung looks niya, yung looks ng sapatos, well, napakaganda. For casual, this is an must-have pagka maporma ka or lalo especially summer, maganda gamitin itong book 1 na to kasi low top siya. So, itsura niya for casual, I can go 10 to 10.5, maybe 11 kasi maganda yung design niya. So, yun. Pero double-edged sword siya for me kasi nga, syempre, hindi pangit, hindi maganda pang basketball. It gets the job done. And maganda siya pa morma. Yun. So, ayun yung advantage niya sa advantage na makukuha mo sa sapatos na to, which is magagamit mo for basketball and mas maganda gamitin pa morma. So, yeah. Yun yung opinion ko sa Devin Booker Wana Halloween colorway. So, yeah, ulitin ko lang ulit. These are my opinions based sa experience ko sa sapatos. Hindi ko sinasabing tama ako. Yeah, yun lang. And then, lalabas yung Luka 4 na all white na hindi ko alam kung ano pangalan ng colorway. Pero sana makakuha ako. So, ayun yung next kong target na i-review. Or maybe New Balance. Yeah. So, anyway, that's it. Thank you for watching. So, abangan nyo na lang yung next episode ko for first impression kung ano man yung next na shoes na makukuha ko. So, anyway, thank you for watching, guys. Like, follow, share, whatever. Thank you for watching. Bye.